Ang binibili nyo bang pre-packaged food and drinks ay masustansya? O baka naman makasasama na sa kalusugan? Paano ba dapat busisiin ito para maiwasan ang pagkaing mataas sa asukal, asin at taba? Hulaan mo alin ang pinakamataas o sobra sa asukal. Chocolate powdered milk, 3-in-1 coffee, o cereals. Ikaw, para sa'yo. Yung Pareho ba kayo? Iyan din, chocolate drink. Ang tamang sagot na pinakamataas daw sa tatlo ng asukal ay itong kape. Itong 3-in-1 coffee. coffee akin. Milo din. May pinakamataas daw dito na sugar content. Magugulat kayo, 3-in-1 coffee. Tama! Chocolate drink. Cereals po. Tama sagot. Wala sa inyo. 3-in-1 ang may pinakamataas daw na sugar. Hulaan mo ano ang pinakamataas o sobra naman sa sodium o asin. Instant noodles, chips, o cheese spread. Ito pong beef. Noodles. Opo, noodles. Actually, ang pinakamataas na sodium mo may asin dyan is yung hawak mo. Galing nga. Para po sa akin itong itong chichirya po. That's beef. Yung noodles po. Cheese. Tamang sagot, noodles. Bakit mo naisip na noodles? Kasi parang pag naiisip ko po yung noodles na parang instant noodles, ang una kong naisip yung mga seasoning na nilalagay maalat. No. Ano? Hulaan mo alin ang pinakamataas o sobra naman sa fats o taba. Hotdog, cheese spread, o cream-filled cookies. Para po sa akin itong biscuit po. Talaga? Opo. Yung hotdog po. Actually, ang tamang sagot ay itong cream-filled cookies. Ang may pinakamataas daw na fats. Either cheese twist or Ender Juicy kasi ito may fat to eh kasi dairy eh. Ang pinakamataas daw itong cream-filled cookies. Binabasa mo pa ba yung mga nutrition facts or label sa likod ng pakete kapag bumibili ka ng produkto at bakit? Yes po. Kasi tinitingnan ko po yung level of proteins and sugar na din. Kasi yung mga na healthy diet ngayon, hindi pwede yung maraming sugar and carbohydrates. But stay fit lang po. Yes. Sana all. Depende lang po sa product. Minsan lang po kapag hindi po ako familiar dun sa product, binabasa ko po yung nutrition. Kasi may ano po siya, calcium, iron, gano'n. Mas gusto mo yun? Yes po. Ako po dati pinibilang ko po yung calories. Hindi po. Lahat po kasi kinakain ko. Oo, since po medyo outlier po ako kasi nga po nagbubot po ako. So nagtatrack po ako ng calories and macronutrients. I don't really look at it whenever I'm buying anything kasi parang para sa akin di naman siya importante. Kumbaga wala naman akong ginagawa na kailangan maapektuhan ng mga ganung bagay. I also don't look at the behind because honestly I focus more on the quality of the what I'm eating. So kung masarap, mapapafocus talaga ako sa sarap ng kinakain ko talaga. Para sa akin, honestly, hindi na po. Basta syempre bibili ka lang. So hindi mo na tinitignan yung mga nutrition facts sa likod or sa harap. Tugtungan niyo yung sentence. Kapag may label, blank. Pag may label, alam mo yung binibili mo. Alam mo yung kinakain mo. Alam mo yung kinokonsumo mo. Ang galing ah, para pare-pareho lang yun ah. Baka pasaway ito ah. Trustworthy. Parang relasyon. Mas alam po yung pipiliin. Mas sigurado. Mas aware ka. Maingat. May food warning label sa harapan ng produkto gaya nito na nagbababala sa'yo na mataas pala siya sa fats, sugar, or asin. Mas magdadalawang isip ba kayo para sa kalusugan mo? Mauna ka naman. Yes po. Doon po malalaman kung ano po yung mas healthy or kung ano yung hindi. Opo, kasi yun nagsiserve as a warning. Yes po kasi because health is wealth po. Kapag nansyo mo pa rin po siya kahit na may warning na po siya, mas mahal po kasi magpagamot po. Yes po. Kasi if we're talking about health, of course we want to be healthy. As much as possible, we want to check what's best for us in order to live longer. I agree with what she said. Kasi pag nasa likod siya, hindi mo siya napapansin kaya binabaliwala mo lang. Pero pag pinapamukha na sa'yo na, oh, ito, unhealthy to, parang mas mako-conscious ka, mas iisipin mo na, oh, baka mas maganda kung iba na lang. I agree na dapat ilagay siya sa harap kasi
the more aware yung tao kung ano yung content ng pagkain, mas conscious sila eh. Kung sakaling magpatupad na rin sa Pilipinas ng front of package labeling, maiiwasan natin ang kumain ng mga produktong sobra sa asukal, asin at taba. Isa lang ito sa mga mabisang paraan para mapigilan yung non-communicable diseases o tinatawag na NCDs gaya ng diabetes, cancer, heart at kidney disease sa mga Pilipino. Kaya naman, #dapat may label.